Hindi makapaniwala si Hong sa mga nangyayari. Kanina lang, nagbibiro pa siya kay Brother New tungkol sa masarap na dumplings na niluto nito. Grabe ang sarap ng gawa mong dumplings. Bumalik ka ulit bukas ha? Sabi niya habang natatawa. Pagkatapos nun, tumawag si mister niya. Hello mahal, bati nito sa telepono. Mahal, nagpadala ako ng 50,000 yuan. Nakuha mo ba? Napakunot no si Hong. Ha? 50,000 yuan? Bakit ang laki ng pinadala mo? Ngumiti lang si mister. Masama bang maraming pera? At kapag nakuha mo na, pakitext ako agad. May asikasuhin lang ako, bye. Hindi pa man siya nakakasagot ng maayos, pinutol na ang tawag. Naiwan si Hong na nagtataka. Paanong ang isang security guard ay may ganong kalaking pera? Tanong niya sa sarili. May tinatago ba siya sa akin? Maya-maya lang, bumungad sa pintuan ng mister niya. Mahal, andito na ako. Nagulat si Hong. Grabe mahal. Totoo bang ikaw yan? Ngumiti lang ang lalaki at naglakad papasok ng bahay. Hintayin mo muna ako saglit, ipagluluto kita ng noodles. Sabi ni Hong habang patakbo sa kusina. Oo, mahal, sagot ng lalaki. Pero habang naglalakad papasok, may kung anong gumugulo sa isipan ni Hong. Paano kung may matuklasan ako? Maging maingat ka, Hong. Napahinto siya at humarap sa mister. Mahal, ano nga bang ginagawa mo talaga bilang security guard? Natawa ang lalaki. Ano pa nga ba? Nagbubukas ng pinto para sa mga tao. Yun lang? Tanong ni Hong, nagdududa. Parang napakasimple naman yan. Bakit ang laki ng sahod mo? Masama bang mataas ang sahod? Sagot ng mister. Normal lang yan kapag nasa labas ka ng bansa. Normal daw, tambulong ni Hong. Saan ka ba nagtatrabaho talaga? Tiningnan siya ng lalaki. Bakit ka nagtatanong? Wala naman akong ginagawa buong araw kundi magbukas ng pinto. Sabihin mo na kasi, anong malaki dyan? Napilitang sumagot ang lalaki. Sa Rose Garden. Biglang kumunot ang noon ni Hong. Ayoko pumunta ron. Sige na nga, ayoko na lang sabihin. Alis na ako, baka hindi ko maabutan ng tren. Paalam ng mister. Pero tinawag pa rin siya ni Hong. Mahal, sandali lang. Rose Garden. Ayoko dun. Hindi ba't? Gusto lang naman niyang sorpresahin ng asawa niya. At oo, kahit pa magmaneho si Hong ng tricycle buong araw, hinding-hindi niya ito maaabutan. Kasi siya sumakay ng eroplano pabalik. Pagdating niya, nilabas niya ang bag. Mahal, tingnan mo ito. Umupo ka muna. Sige na, bilis. Inilabas niya ang laman ng bag. May 2 araw na bakasyon ng security company namin. At heto, sweldo ko ngayong buwan. May 30,000 yuan dito, sa'yo na. Kapag may time ka, itabi mo lang. Ngumiti si Hong, pero bakas pa rin ang pagtataka. Mahal, bakit parang ang bilis na ngayon ni Zhengqing? Hindi ba't mas maganda kung mabilis? Sagot ng mister. At saka tiyak gutom ka na. Nagmaneho ka pa ng 100,000 milya. Kaya ayan, ang paborito mong pagkain dumplings.